Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo, makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Good evening, magandang gabi po. And by for inviting you now to join us dito po sa ating Your Honor, please, sa Broad Streamcast Communicators. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alas 8 hanggang alas 10 every night, Mondays through Fridays. Ang ating programa. Please like, share, and follow para mapanood din po ng iba po natin mga kabayan ang iba't ibang programa dito po sa Broad Streamcast Communicator. At syempre po, kung gusto nyo i-follow din po yung ating Your Honor, please, okay lang po. Thank you very much. Magandang gabi po sa inyong lahat. Halina't samahan po kami
dito po sa ating programa, Your Honor Please. Officially, proklamado na po ng, alam ninyo, Comelec, ha? Pag-asa. Oh, proklamado na po ng pag-asa na simula na po ng tag-ulan. Oh, so the rainy season has officially started. Oh, that's according to pag-asa. Nangihinayang po ako mga kabayan, no? Sayang. Wala na, hindi na ako makakapagdasal. Kasi palagi ko pong pinagdadasal, sana po umulan para magkatubig ho tayo, inumin. Di ba? Yan po ang gustong mangyari po ng Maynilad. Maynilad po. Magdasal po tayo para magkaroon po tayo ng tubig. Mabuti na lamang tag-ulan na po. And there will be rains already expected every day. Hindi lamang po rains kung hindi baha dito. Ang problema nga lamang natin, katagal-tagal na panahon na may pagkakataon ang Maynila na isaayos po ang kanilang mga dapat gawin para hindi tayo mawalan ng supply ng tubig. Hindi po nila nagagawa. Kaya itinadaan na lamang po sa panalangin. Kaya ako'y nalulungkot. Hindi na po ako makakapagdasal ngayon. Hindi ko na may pagdadasal na magkaroon po sana ng ulan para magkatubig po tayo. Kasi katulad po kanina, akala ko tuloy-tuloy na po yan. Pag-alis ko po sa bahay, mga tanghali po, mga alauna 1:30, 2:00, wala ng tubig. Akala ko tuloy-tuloy na po mga kababayan. Kanya, mabuti na lamang po kanina mga 6 o'clock or 6:30, proklamado na po ng pag-asa na meron ng nasimula na po ang rainy season o tag-ulan dito po sa ating bansa. Sana naman po, habang tag-ulan, mapag-aralan na rin po kung ano ang gagawin kapag dumami naman po ang tubig. Baha dito, baha doon, landslide dito, landslide doon. Anak ng pating na Sus Mariano Garapon. Anyway, magpasalamat na lamang tayo. Makasama, masusolusyonan na po ang problema po natin sa tubig. Kasi marami pong mga areas po na walang tubig dito sa teritoryo po ng Maynila. Dito po sa Caloocan po sa gabi, 11:00 hanggang madaling araw na po yan. Walang tubig po. Buti na lamang, tulog ng tao, hindi na po masyadong kailangan po ng tubig basta nakapag-ipon ka. Pero that should not be the case. Kasi binabayaran natin ang Maynilad po para magkatubig po tayo, magkaroon tayo ng sapat na supply ng tubig. And ang mahal ng kanilang sigilin Ang laki ng kanilang kinikita. Ang laki po ng kanilang profit na idinideklara. So how come wala po tayong tubig na maiinom sa Metro Manila? Nasaan po yung kanilang kita sa pag-ooperate po ng tubig inumin dito sa Metro Manila? Sana sagutin po ng Maynila yan. Ganon din po ang Manila Water sapagkat we deserve a better service from these two giants po. Ang laki-laki po ng kanilang mga kinikita samantalang serbisyo po nila kakirambot lamang po. Anyway, rainy season bago natin kalilimutan po rin ang pagdasal, hindi lamang po sa tubig daw. Sana bago tayo mawalan po ng kuryente. Ayan, magandang gabi muna sa ating mga viewers po, katulad ni Ma'am Angelica Paz. Blessed Wednesday po sa lahat. And more power sa BSC, Sir Ben Paipon, Your Honor, please. And Ma'am Lynn, Miss Universe, God be with you. God be with us always. And safe. Stay safe. Yan, sabi po ni Ma'am
Angelica Paz. Ma'am Angelica, good evening po to you, your family, and to everybody. Mel, Rodelio Militante, que tenga una buena noche de miércoles. Señor Ben, hola a todos los televidentes y oyentes de su programa. Your Honor, please. Ayan, thank you very much, Mel. Kahit hindi ko naintindihan. Parang naintindihan ko na rin. Thank you, Mel. Good evening. Eden Pedraves from Tuguegarao City. Good evening po, Sir Ben Paipon. Sabi ng acting classmate who had become an avid viewer. Nakikinig po sa ating programa, Your Honor, please. Thank you very much, classmate. Mercy Ong is watching. Watashiwa Anatao also watching. Good evening, Sir Ben. Sabi ni Watashiwa, all viewers keep safe and healthy. Sabi ni Mercy Ong, good evening po, Kuya Ben, Paipon, Madam Lynn. God bless po. Stay safe. Ingat po palagi. Miss na miss ko po kayo ni Ma'am Lynn. Ayan po rin yung ma'am. Magkikita rin po tayo. Masasaan po ba hindi tayo magkikita? Black Balyon is watching. Lino Henova, magandang gabi po sa inyong lahat na mga viewers po natin. Alright? So, naiproklama na po ang tag-ulan. Kanina po, naproklama na din po ang Magic 12. We have a new set of senators. Yung iba, used na po. Used. Yung iba naman, may mga bago tayo. Yung iba talaga, overused na yata. Pero, they are still there. Yung iba, abused. Anyway, 12 sa mga inialal na senadores, nitong nagdaang eleksyon ay naiproklama na po ng National Board of Canvassers. Ang mga naiproklama ay walang iba kundi sila senador. Officially, we can call them already senator. Senator-elect. Senator Robin Padilla. Senador. Magandang gabi po, Senador Robin Padilla. Si Lauren Legarda, dati na hong senadora yan, kanya, yung kanyang taguri bilang isang senadora, mananatili. Rafi Tulfo is already a senator himself. Pwede nang tawagin si Rafi Tulfo, Senador Rafi, o Senador Tulfo. Ayan, ano kaya tawag sa kanya? Sir Senador. Sa kanyang wanted program, Win Gatchalian, re-electionist po ito. Chis Escudero, nagbabalik po. Now, senator again. Alan Peter Cayetano, Mark Villar, bago din po ito mga kababayan, Mark Villar, Mig Subiri, Joel Villanueva, J.V. Ejercito, Risa Hondiveros, and Jingoy Estrada. Yan po ang Magic 12 na proklamado na kanina. Okay? Bukas po sana isusunod ng COMELEC yung mga nanalo sa party list. No matter what you say about the party list, alam ko po marami sa atin ang umaayaw dito sa party list. Pero kasama po rin po sa election, kanya dapat po yung mga mananalo, yung talagang nakakuha ng 2% of the total number of votes cast, dapat iproproklama ho. Pero hindi ko po alam kung bakit ang COMELEC nag-iisip na pati yung mga hindi po nakakuha ng 2% votes cast, iproproklama din po ng COMELEC, i-distribute daw po nila. Ito tignan po ninyo mga kabayan, ito yung COMELEC record din po. Record po ng COMELEC ito, mga party list who garnered 2% of the total votes cast in the last election. Una, ACT,
CIS, ito yung kay Erwin Tulfo. Nakakuha po ito ng malaking boto po. 5 million, 5 million, 2,103,127. Yan po ang ACT-CIS. Kung porsyentuhan po ito, nakakuha po ng 5.79%. Malaki po ito. Pwede hong makakuha po ng 3 seats. Pwedeng iproklama po ng COMELEC ito 3 representatives for Congress. ACT-CIS. Okay? Pangalawa po na nakakuha po ng more than 2%. One rider po. 999,655 or 2.7%. Again, parang ACT-CIS po, pwede makakuha po ito ng 3 seats. Kasi over 2%, yan po, pwedeng madagdagan po ng hanggang sa 3 representative po ang pwedeng ibigay sa sumobra po sa botong 2%. Okay? Next, Tingog. Ito yung pangatlo na party list na nakakuha po ng more than 2%. 884,709. Malaki din po ito. Or 2.4%. 2.4%. Malaki ho ito. Pwedeng 3 din po ito siguro mga kabayan. For peace, 834,367. 2.3. Pwede rin pong 3 din ho ito. So yung 4 na nauna, tigta 3 na ho ito, 12 na yan. 12 seats. Ito, Ako Bicol, ganun din po, 2.2% or 815,892. 3 din po siguro. Pwede po ito, mga kababayan. And Sagip, yan, 774,103 or 2.1%. Maaring 2 lang ito, mga kababayan, ang maibibigay ng COMELEC na representative. So we have 6 party lists na pwedeng makakuha po ng 12, 14, o 15. So yan po mga kababayan. Out of 63 seats, 63 na mga representatives na available po sa Kongreso for this term, para sa term na ito. Yung mga ibang party lists po na malapit na po sa 2%, ito po yung ang probinsyano, ang kailangan na lamang po niya 100,000. Kasi meron na po siyang 1.9%. Isang daan na lamang po, 2% na. Pero, hindi po nakakuha po Hindi pa po nakakakuha ng 2%. Kanya malabo ito, mga kababayan. Kung susundin po natin ang batas, at hindi na po madadagdagan itong botong ito, hindi po makakakuha ng upuan ito ng representative sa Kongreso. Meron pong pagkakataon kasi ang pangalan nito yung voting dyan sa Lanao, napigil po yun because of some chaos. Meron pong aberya dyan, natigil po ang botohan at ganun din po, syempre natigil po ang bilangan. Kanya magkakaroon po ng tinatawag na pag-uulit. So kanya nga po, idinifer ng COMELEC ang proclamation ng party list sapagkat may posibilidad na may mga party list pa dito na madadagdagan po ang kanilang mga boto so that they will be qualified for a seat in Congress. Di ba?
So sabi po ng COMELEC, antabayan natin, i-defer muna natin ang kanilang proclamation until such time na matapos po yung Lanao del Sur na botohan. Okay? So magkakaroon po ng botohan po muna sa Lanao. Pero sa tingin ko ho, ang bibilangin na lamang po dito more than 8,000, 9,000 na lamang po. Ang pinakamalapit na dapat makuha po ng isa na party list para magkaroon po ng 2% requirement. 100 po ito 1,000 votes. 1,000 votes. 909, ang probinsyano 713, 40 or 1.9%. 1,000 pa, pwede ng 2%. Di ba? Okay, 2%. Ito, 2,000 votes, papunta sa Uswag, Ilonggo, pwede na rin pong 2%. Sana naman po, makakuha po ito mga party lists na ito ng sapat na bilang para ma-qualify po sila sa requirement of 2% of the total votes out, okay, or cast. So ito po ang abangan natin sa COMELEC at sa Lanao del Sur. Malalaman natin alin sa mga party lists na ito ang makakakuha ng karagdagang boto para ma-qualify po sila for a representative dyan sa Congress. Pero, ang ayaw ko po dito mga kababayan, ang COMELEC ang siyang mag-a-appoint ng representatives for this party list, so mga kababayan, who did not meet the required 2% votes. Hindi po maliwanag ko dito kung ano ang gagawin ng COMELEC, pero naulinigan ko na po na para bagang i-divide po nila yung mga seats na yan sa mga hindi po nakakuha ng 2% votes. Pupunuan daw po nila mga kababayan, yung 63 seats kahit hindi po sila nakakuha ng 2% votes. If that happens, papayag po ba kayo mga kababayan na hindi po ang botante mismo ang magluluklok sa mga representatives nito kung hindi po ang COMELEC lamang? I, for one, will not agree to that. Sapagkat may batas po tayong sinusunod dito Hindi ko, ayaw ko po na ang COMELEC ang maglalagay ng mga representatives po ng mga party lists sa Kongreso on their own. Dapat na iboto po ng mga Pilipino ang mga yan. And that is precisely the reason why there is this requirement by the Constitution, 2% of the total votes cast ang dapat makuha ng isang party list to be able to gain at least one automatic seat. Okay? So yan po mga kababayan ko ang abangan natin sa COMELEC. Ano po ang gagawin nila? Sana wag pong labagin ang batas. Lino Henova, good evening. My insan, good evening. Raymark Orpilia is also watching. Magandang gabi po sa inyo dyan. Magandang gabi po. Okay? Alright. Kaalin sabay po itong balita na si Mon Tulfo. Simon. Ito'y kapatid ni Erwin, kapatid ni Rafi, kapatid ni Ben. Ang anay po nila ito. Inuli po ng mga polis. Hindi po sa murder, hindi po sa theft, hindi po sa hinuli po siya for a standing warrant of arrest dahil meron po siyang libel case sa Husgado. Meron po siyang warrant of arrest. Pero matagal daw ito nakabinbin sapagkat hindi raw po nag-a-attend sa hearing niya at hindi po nagpapakita and so on and so forth. Kaya sabi po ni Vitaliano Aguirre, kalaban po ni Mon Tulfo, ay kailangan hulihin na ho yan. Pinahuli po ni Mr. Vitaliano Aguirre. Sana Mr. Mon Tulfo, tulungan mo din po yung mga prosecutors, na lumilitis po dito kay Laila de Lima. Tulungan mo sila para ito si Aguirre, magtapat. Magtapat naman siya. Ano po ba ang katotohanan
na pinilit mo ito si Ragos, dating Bureau of Corrections officer ho. Pinilit daw po ni Vitaliano Aguirre na mag-testify, gumawa ng salaysay. Ho? Sinumpa ang salaysay labang kay Laila de Lima. On, ayusin mo ito. Huwag kang mag-aalala sa libel case mo sapagkat may panukala ng batas ang utol mo. Si Rafi Tulfo. Hindi ko lang alam kung gaano kabilis may isa sa batas ito. Ha? Pero gusto ni Rafi Tulfo ang yung utol na i-decriminalize na yung libel law na yan. Oh? Sana ho, wala na pong imprisonment sa mga magkakasuhan po ng libel ho, ng mga video men. Kasi tama naman po yung katwira ni Montulfo, ni Rafi Tulfo, mga kababayan. Kadalasan po, yung mga politiko, yung mga negosyante, malalaki, para hindi po sila badatan ng mga video men, nananakot po sila na sasampahan ng kaso yung mga video men naglalakas loob na silitin po ang mga baho nito, mga politiko, mga negosyante, and so on and so forth. At yung mga puliso, may mga harassments na nangyayari sa ating po mga media men. So, yan ang gustong i-decriminalize. Wala na pong imprisonment para sa mga media men. Pero Rafi says, and I agree with this, mga kabayan, that still, meron pang civil liability sa mga media men na makakasuhan po ng libel because there are also occasions na yung isang media man po talagang naghahanap ng pagkakapirahan. At kung minsan nakakasagasa po siya kahit wala sa lugar. Pananagutan dapat po ng mga media men na yan ang masamang gawain. Dapat lamang meron din po silang liability. Kanya, yung civil liability for libel cases against media men should still be there. Pero dapat lamang po siguro, and I agree with Rafi Tulfo, decriminalize na po ito. Pero wag po kayo mag-alala mga kabayan, kung si Mon Tulfo naman po arestado ng mga pulis, ay hindi naman po talaga makukulong yan. Ay talaga makakapag-bail out din po yan at may ipaglalaban po niya ang kanyang sarili. Laban sa dating Secretary of the Department of Justice. Mel Rodelio Militante, the advantages and disadvantages of political parties show us that organization, management, and an open mind are the three primary traits required for society to benefit the most from this structure. Dali lang. Yan. From this structure. Although political parties will always create division and polarization at some level, since different ideas are represented, it will also always be a way for people to come together to learn something new. Absolutely true. Tama po ito, Mr. Mel Rodelio Militante. Ganda ng comment po, Rodel. The advantages and disadvantages of political parties show us that organization, management, and an open mind are the three primary traits required for society to benefit the most from this structure. Although political parties will always create division and polarization at some level, since different ideas are represented, it will also always be a way for people to come together to learn something new. Okay? That is the reason why some of those supporters of Lenin are giving the benefit of the doubt to the new administration now. We have to learn something new. Sabi nga ni Mel, we have to learn something new. Or, siguro, meron silang gagawin na hindi natin alam na makabubuti sa ating gobyerno, makakabuti sa ating bayan, makakabuti po sa mga Pilipino. Masalabatan naman ho natin. Di ba?
Pero what is important now is accept what happened during the election, despite the doubts in our minds. Alam ko pong hindi madaling tanggapin ang nangyari because katakataka talaga. Pero nandiyan na yun eh. Sabi nga po ng iba, nandiyan na po. And let us give them the benefit of the doubt. Pero without, necessarily, yung bang isusuko po natin ang ating mga karapatan. Lalong hindi ko matanggap po yung sinasabi po ng mga kapanalig ko ng bagong administrasyon katulad po ni Pastor Apollo Kibuloy. Napasasarado po ang UP dahil nagproprotesta at hindi po matanggap ang result ng naging halalan. Masyado naman po yata harsh yung suggestion na yan ng butihing pastor ng SMNI. Okay? Ed Bauza, watching na po kami. And Miss Lynn, sabi po ni Ed Bauza. Okay? Magandang gabi, Ed. Good evening to everybody. Alright. So, we have more issues na pag-uusapan po sa gabi ito. Nagre-reklamo po ang PAGCOR ngayon kasi wala na silang pagkakitaan ng malaking pera katulad po sa isabong. Nawala po sa kanila na patigil ang operation ng isabong. Pero napapansin po ng PAGCOR na meron pa rin pong nag-ooperate. Nag-ooperate ng isabong. Kanya, gumagawa ng mga hagbangin ang Pulisya, Philippine National Police to stop the operation of isabong in the country. Hindi ko po alam kung ano ang nasa utak ng bagong administrasyon. Kung sila po ay makukumbinsi na mabuti po ang isabong dito po sa ating bayan sapagkat kumikita po ng pera. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam kung sino-sino sa mga senador po natin ang in favor of isabong or even the new president is in favor of isabong. Abangan natin. Ito po yung mga sinasabi po natin mga kababayan na pansinin natin. Abangan natin ano ang gagawin ng bagong administrasyon. Pagpasalamat po siguro tayo, at least the former administration, or still the incumbent ngayon, hindi pa naman po nawawala. President Duterte was bold enough to accept the fact na nakasisira po sa lipunan sa ating mga kababayan ang isabong. Gambling po kasi ito, mga kababayan, at nakakasira na po sa mga pamilya. Na-realize po ng Pangulo Duterte na dapat hindi na po ipa-operate ang isabong. Kanya pinatigil po ang operasyon ng isabong. Yan. Ngayon, abangan natin kung sino-sino sa mga kapanalig ni PBM ang nag-iisip na ipabukas ulit ang operasyon ng isabong. Pagka binuksan muli ang isabong, malaya po tayo na mag-comment. Malaya po kayo na magpahatid ng inyong damdamin tungkol dito. Ito sinasabi po natin mga kababayan, kung merong magandang gagawin ng bagong administrasyon, purihin natin. Tayo makikinabang po niyan eh. Di ba? Pero kung merong masama, inaakala po natin hindi tama, tungkulin po natin bilang isang mabuting mamamayan, mabuting mamamayan na magsalita. Huwag tayo matakot dahil nasa demokrasya pa naman tayo, mga kababayan. Maliban na lamang po siguro sa kaligtaan ng kanyang term, magdedeklara na po na tayo hindi na we are no longer exercising democracy in this country, mag-isip-isip na po kayo ng mabuti talaga. Kung gusto niyo mawala po ang kalayaan, mawala po ang demokrasya dito sa ating bansa,
tungkulin ng bawat Pilipino na ipagtanggol yan. Okay? Kung gusto ninyo na magkaroon pa tayo ng mga kalayaan at ang demokrasya. Ganyan po ang ginawa ko natin noong EDSA Revolution, panahon ng diktadurya po. Okay? Hindi po tayo pumayag na manatili po ang diktadurya or one-man rule or martial rule dito po sa ating bansa. Gloria Merillas Gondran Lo, magandang gabi sa iyo, kumare, mare ko. Kumusta na po kayo dyan sa Sampaloc, Manila? Sana ho, nasa mabuti kayong kalagayan palagi. Kadaraw, Castillejos. Talaga naman. Ang galing mong magbaliktad ng pangalan mo. Kadaraw, Castillejos, ha? Ja. Okay, good evening. Sigurado ho, taga Babuyan Islands po ito. Kadaraw, Castillejos, ja. Okay. Pabati po Kuya si Wilfredo Agustino. Oy, binabati ulit ni Ma'am Lilia at Ma'am Mercy si Wilfredo Agustino. Mag-ingat po siya palagi. Mag-tour po siya sa Dubai by June. Bakit hindi ka sumama? Ma'am Mercy, dapat sumama po kayo para enjoy kayong wadala. Di ba? Enjoy kayong dalawa sa pamamasyal doon po sa Dubai. Okay? Ariglado. Elisa Balibiran, good evening po, Sir Ben Paipon. I Miss Universe sa BSC family at sa mga sumusubaybay sa programa ninyo. God bless po. Ayan. Thank you very much po, Ma'am Elisa Balibiran. Ayan. Ngayon ho, mga kababayan, naibalita ho natin minsan na yung mga formally executives ko ay pwede na raw pong pakawalan. Pakawalan. Itong June 3. Because that is the last day of session na ng Senado. Pero indirect po yan ni Minority Floor Leader Franklin Drilon. Ang pagtatapos po ng Senado ay sa June 30 pa po. Okay? Yung June 3, yun po ang sine die adjournment po ng Senado. Hindi pa po yung adjournment ng buong Kongreso. Yung mga gawain po na ganyan, na meron pong nakabinbin na mga usapin, katulad po ng mga kaso, sinimulang mga imbestigahan. Hindi natapos po itong term na ito, itong session na ito, yan po mawawala pagkatapos po ng adjournment of Congress, which is June 30. Pwedeng buksan muli yan kung gusto po ng mga uupong mga kongresista o mga senador. Pero kung bubuksan nila, magsisimula po sila sa simula ulit. Katulad po nung una na inimbestigahan po ang kaso. So that is the law here. Sabi po ni Franklin Drilon, hindi po sa sine die adjournment gagawin po yan. Sa June 30 pa, kanya yung mga executives po ng formally, katulad ni Lincoln o PSDBM po ito At saka si Mojit Dargani ito yung executive talaga ng formally. Mananatili muna siguro sa Pasay City Jail hanggang June 30. Medyo mahaba-habang panahon pa rin yan. Sapagkat hindi raw po pakakawalan sa June 3. Pero hindi pa po natin alam talaga kung meron pong gagawin ang Senado para sila pakawalan na po. Dahil siguro naman pwede naman po pakawalan pero wala na si wala na si Dick Gordon po Siya po ang dapat nakakaalam po niyan. Pero
habang ako, kung wala na nga po si Dick Gordon, pero he is still a senator eh. Hindi pa po naman nag-umpisa yung ano nila eh. Yung bagong officers po nila eh. Sa June 30 pa po. Kanya, well, itong kaso ho nila ng mga family and Econom, PSDBM, siguro nga po aabot po ito ng June 30. Maliban lamang po, magsalita po ang presidente ng Senado ho, si Tito Soto, i-correct po niya o hindi na po i-correct yung kanyang unang sinabi at papanigan ho si Mr. Dillon, hindi po natin alam po yun. Pero, palagay ko ho, mga kababayan, mananaig po dito yung sinabi po ni Mr. Dillon na yung mga executives po ng Farmally ay mag-stay pa po sa Pasay City Jail hanggang 30 ng buwan ng Hunyo. Dapat lamang ho mga kababayan sapagkat napakalaking pera ho ang nawala dahil po sa kanila. 42 billion pesos po ang hinahanap po ng Senado ho dito noong panahon ni Mr. Dick Gordon. Isipin ho ninyo, 42 bilyones po ang ginastos po para dito sa pagbili po ng mga equipment gamit po sa COVID-19. Oh? Diyos ko po tayo, 42 billion pesos. Nawala, napunta lamang po sa wala. Napunta po sa bulsa ng mga dabuho. Oh? Good morning, bro. And all of the viewers. Sabi po ni Junior Dal. Oh? Junior Dal, magandang gabi sa iyo. Oh? And pausa, bakit nahihirapan po ang PNP na mablock ang link ng ilan pang illegal na nag-o-operate nitong isabong? Big time po ba ang nasa likod ng sugal na ito? Alam niyo mga kababayan, kung talagang wala na talagang isabong, sabi nga ni Ed, dapat po PNP should have already broken the link. O kaya pagkor. Dapat tinanggal. Pero atong ang yan eh. Atong ang po yan eh, mga kababayan po eh. Oh? Si atong ang nakahanap po siguro ng kasangga sa loob ng administrasyon ni BBM. Kanya ho. Ngayon pa lamang ho, nag-o-operate daw sila. Kung manghuhuli man po ang mga pulis, kunwari na lamang po yun. Parang style ho dyan sa Bureau of Customs po, mga kababayan. Manghuhuli po sila ng smuggler, ho? Pero worth 100,000 lamang po yung kanilang makukumpiskahin. Ho? Yung mas malaking halaga, 100 million siguro, smuggled goods, ay hindi na po pakikialaman. Magbibigay po yung mga smugglers ng worth 100,000 pesos po para meron silang maghahati-hatian. Ganyan po ang style ng mga nanghuhuli po. Whether smugglers, drug lords, isabong, name it ho mga kababayan, ganyan po ang mga pulis. I'm sorry ha. I don't know kung i-generalize po natin ito. Meron po bang exception sa police? Oh? Meron po? Oh? Meron po bang exception sa hanay ng mga pulisya? Oh? Na hindi po tumatanggap ng gaila ho. Kahit sa traffic lamang ho, mga kababayan. Pasing 5 pesos po eh. Okay na. Ay, grabe talaga ito, mga kababayan. Tama ka dyan, Padre Ed Pausa. Bakit parang nahihirapan ng PNP? Kayang-kaya ho ninyong putulin ho yung mga connection na yun. Yung link na yan eh. Para hindi na po makapag-operate at isabot. But if you do not want to do that, magpapatuloy ka talaga ang mga illegal na gawain dito po sa ating bansa. This is very unfortunate. Bagong administrasyon na sana, magbabago na rin po. Pero, tignan ho ninyo mga kababayan,
Sa nakikita po natin ngayon, ngayon pa lamang na hindi pa po officially nakakapagsimula ang bagong administrasyon. Ganito na po ang nangyayari. Sa tingin po ba ninyo, tuloy-tuloy na po ito? Ganito na rin po ang makikita po nating aksyon sa bagong administrasyon. Abatan ho ninyo mga kababayan sapagkat yung pagtanggap po natin na nanalo na po sila ay hindi po nangangahulugan na kinalibutan po natin yung mga masasamang ginawa ng mga Marcoses itong araw. Kasi dumadaloy pa ho hanggang ngayon. Corruption is still there. Di ba? So hindi po kumo tayo sumang-ayon na sige, magpatuloy na ako kayo. Sige, nanalo na ako kayo. Pero bantay tayo. Di ba? Bantay po tayo. Because this is what is expected of responsible citizens in the country. Okay? So, yan po ang kailangan natin isip palagi. Ito po ay bansa natin. Kailangan bantayan natin ang mangyayari dito sapagkat yan naman po ang kailangan. Diba? Sino magbabantay? Mga insect? Okay, nabanggit ko po yung mga insect. Mukhang nag-uusap na po si Xi Jinping at saka si BBM. Meron na po yata silang usapan tungkol po dito sa West Philippine Sea at pagpapanibagong relasyon ng dalawang bansa. Ang hindi ko lang nagustuhan, ang gusto po yata ng China, o hindi ko alam kung ito sinasang-ayonan na po ni BBM, ang gusto ng China, lalong-lalo na sa usaping West Philippine Sea, ay bilateral. Ibig sabihin, Pilipinas at China lamang po ang mag-uusap at hindi po nila isasama ang ibang mga ASEAN countries that have also claims over the West Philippine Sea or the South China Sea. Mga kababayan, there are other countries po like Vietnam, Malaysia, Indonesia. Meron din po silang claims dyan sa South China Sea, just like China and the Philippines. So dapat po ang usapan dito, multinational, multilateral ang usapan dito. Pero gusto ng China, divide and rule. Kung Pilipinas lamang po ang kausap ng China, kayang-kaya po nito Hindi ko lang alam kung ang pag-iisip ni BBM ay ganon din po sa pag-iisip ni President Rodrigo Roa Duterte. Kung pareho sila, malalamangan tayo mga kababayan ko. Gusto ng China, wala nang ibang kausap kundi Pilipinas lamang at China. Parang nakakasigurado na ang China na paborable sa kanya ang pag-uusapan. Kasi malakas na bansa yan Ayaw pong isama ang Amerika po. Kasi ang Amerika will object. Di ba? So ito mga kababayan ko, kailangan pansinin po natin ito. Kailangan po huwag nating pababayaan. Bantayan po natin ang gagawing negosasyon ng Pilipinas with China. Former President Rodrigo Roa Duterte din, sabi niya, foreign policy po niya na war. Kanya nga, kulang na lamang na ibigay ng Pilipinas sa China ang West Philippine Sea. Kasi marami nang naibibigay na pautang at mga kaluwagan ng bansang China dito po sa Pilipinas. Yung mga build projects ng Pilipinas ay dahil po sa loans, guaranteed loans, galing po sa China mga kababayan. Kanya may posibilidad. Ito, tandaan po ninyo ito, may posibilidad na kung magbabago ang foreign policy po natin towards China, yung mga naipangako ng China dito sa atin through Mr. Duterte, baka hindi po makarating. Baka hindi po makarating. Kanya, yung mga projects na yan, ay baka hindi rin po matatapos. Yan ang problema natin ngayon.
Eh kung iipitin tayo, gigipitin po tayo ng China, huwag naman tayong papayag o mga kababayan sapagkat we are an independent country, we are sovereign, meron tayong karapatan sa mundo na ipagtanggol ang ating sarili at ng ating teritoryo. Diba? Diba tama ho yan? Sige. Alright. So, pantayan ho natin ang mga susunod na hakbangin ng bagong administrasyon when it comes to uh, negotiation with China regarding to West Philippine Sea. Natutuwa po ako sapagkat ang Coast Guard po yata ang Philippine Coast Guard nakapaglagay na po sila ng mga demarcation lines. So, yung buoy, yung mga palutang ho, dyan sa karagatan po natin. Ibig sabihin, hindi po sila ginulo ng mga inchik po, mga kababayan. Ayaw nilang malalagyan po sila ng mga demarcation lines o mga palatandaan na hindi sila po pwede pumasok dito. O kaya, ayun na nga po mga kababayan. Gusto ng China, sila po ang mamamahala po sa entire West Philippine Sea, mga kababayan. Kanya dapat naman po, pantayan po natin because this is our territory. Patas Balita is watching. Mel, ipinagbawal ang isabong. Good news yan. Pero kahit ipagbawal, may mag-ooperate pa din. Ang Pinoy mahilig sa baka sakali. Baka sakaling makalusot. Maraming natuwa sa pagbabawal na yan. Pero sa kabilang banda, mas matutuwa dyan ang mga autoridad. Kasi kapag bawal, may huli. Kapag may huli, may lagay, may kita. Additional income na naman nila yan. Totoo po, di ba? Ito, di ba? Tama ho yan, Mel. Sabi nga ho ni Lando Marquez kanina, doon sa Radyo Pilipino, yung LTFRB, kung ano-anong ginagawa nila sa mga ayu-ayuda, naku, grabe talaga, mga kababayan. Pero itong huli-huli tama si Mel dito. Pagkabawal, may pagmumulan po ng korupsyon. Pero sana tutuhanin na po ng mga authorities po natin. Tutuhanin na po ninyo kung bawal na. Pag bawal na ninyo, huwag na po ninyong papayagan kasi marami nang nasisira na pamilya dito sa atin. Yung isabong ngayon. Sugal yan. Marami na po mga pamilya na nasira dito, nag-aaway-aaway. Awa naman po kayo sa ating people. Kahit ito man lang, mga pulis, kahit ito man lamang, ma-contribute po ninyo sa ating bayan. Matutuwa na po ang taong bayan sa inyo. Sasaludo na po kami sa inyo. Pero wag naman po sana na dahil sa pagkarangkot na kikitain natin sa larangan po ng korupsyon, ayan naman po ang magiging dahilan sa ikasisira ng ating lipunan. Once the family is broken, mga kababayan, backbone po yan ng lipunan, ng society, ng gobyerno natin, sira na ang Pinoy. Di ba? Alagaan po natin sana ito para sa ganun. Matatag. Morally, matatag ang ating bansa. Kasi kung hindi po matatag, talagang malambutin, tayo lahat, lalambot po. Kanya nakakaawa naman po kung hindi natin ibangon po ang ating bansa. We have been through this for so many years. Di ba? So yung 31 million voted for BBM. Tandaan ninyo yan, mga kababayan, unprecedented in the history of politics in the country. I was looking at the number of votes cast as against yung total registered number of
Di po ba sabi ng COMELEC, ang registered voters po natin is 65 million. 65 million. Ang record ng COMELEC na bumoto po out of the 65 million voters ay 83.11%. Malaki po ito, mga kababayan. Malaki talaga ito. I think this is also the biggest in the history of the country. Malaki po ang bilang ng mga bumoto nitong nakaraang halalan. Nakakatuwa naman sapagkat nagka-interest po ang ating mga kababayan na lumahok sa demokrasya. Di ba? Malaman mo ito. Pero, alam po ba ninyo ang mga kasunod na record? So, 83.11% ang bumoto po. Roughly, 53 million voters voted in the past election. 53 million out of 65 million. 83% yan. Napakalaki yan. Galing, ano? 31 million votes ang nakuha ni BBM. Sobra-sobra po sa kalahati ang naging boto ni BBM mga kababayan ko. Galing, ano? Mabuhay si BBM. 31 million votes ang nakuha po niya out of 53. So, kung dapat talaga. Galing, ano? So, that is the record today. Whether you believe it or not, that is the record of the COMELEC. Kanya nga yung sabi nga ng iba, di ibigay mo na sa kanya. Pero ano kaya kung bumaliktad ang figures ang lamang ni Lenny ganon, 31 million. At si Bongbong 14. Magre-reklamo kaya ito? Magre-reklamo kaya? sa tingin ko, mga kababayan, walang katapusan na reklamo yan. But anyway, hindi na po natin pag-uusapan yan. Ang mahalaga po ngayon dito, nakikita po natin ang mga figures. Na-analyze na ho natin. Pantakin ho nyo, 65 million registered number of voters po. 83.11% ang bumoto. Roughly, kung bibilangin ho natin, 53 million Filipinos voted in the past election. And 31 million of that went to Bongbong Marcos. Eh di po ba kabangha-bangha, di ba? Kabangha-bangha ang nangyari sa election. Patas balita, MMDA, tanggalan na ng panikit. Kamera na lang ang gamitin para sa ebidensya, sir. Sir Ben. Nahuli ka ba ng MMDA, pre? Alam ninyo, matagal na nilang sinasabi yung camera. Camera at meron pang no human factor involved in the apprehension of violators, traffic violators. Pero hindi po nangyayari Kahit po dyan sa Bureau of Customs po hindi po nangyayari. May manual pa rin kasi nagpapalusot po sila Yung camera na yan, kailangan po ng gamitin na And that there is a lot of that effect already. Pero hindi po yata na ipapatupad yan. Patas balita, ikaw ba, gusto mo ba mag-MMDA chairman? I-recommenda kita. I-recommenda kita kay BBM. Pero tama ka dyan, Patas balita, this is a very, very good suggestion. Napakagandang suggestion. Total, nandyan na po yung mga camera CCTV and so. Alam po ninyo mga kababayan, almost every place in Metro Manila now, meron po mga CCTV po Wala na makakaligtas po dyan.
Kaya lang, kung minsan, kung ang pulis po gustong, nagugutom, gustong magkaroon ng pananghalian na libre, gustong magkaroon po ng pang-date sa gabi, meron po silang ginagawa ho sa mga traffic signs ho natin. Pagkatapos mag-aabang sa dulo, ayun na ho, mga kababayan. At an instant, meron na silang pang-date, panchibog, panglalasing. Ayun na ko talaga. Yan po ang buhay ng mga pulisyo natin. They are very resourceful. Bakit? Ang mga pulis lamang po ba resourceful? Ganun din po mga MMDA. Mel Rodelio Militante. When there are many laws, many violations, and when there are many violations, there is a lot of corruption. Our country is very small, but we have the most laws and the most types of corruption. Alam niyo yung mga batas natin geared towards corruption, may mga loopholes Hindi po ginagawa talaga yung totoong batas na pwedeng katakutan ng gumagawa ng kalokohan. Lawyers, lawmakers, meron po silang paraan para go around or circumvent the intent of the law. Why? Silang gumawa Sila po ang gumawa Kaya, Mel, nako, talaga naman. Kung pwede nga lamang mag-umpisa na tayo, magtapyas na tayo. Sa susunod na halalan, wala na party list. Dapat talaga, hindi na ko kailangan yan. Binaboy po ng Korte Suprema. At ngayon, bababuyin po muli ng COMELEC pagka sila na po ang mag-appoint ng mga representatives of party list who have not met the requirement of 2%. 2% votes cast. Okay? Ito'y matindi ito. Pagka ginawa ng COMELEC dapat sumigaw ang sambayanang Pilipino. Kasama po ako dyan, mga kababayan, because I don't want na mababoy po ang ating mga batas. We are the voters. Tayo po ang magluluklok sa kanila. There is a requirement of 2% sa mga party list. 2%. Kailangan makakuha ka ng 2% of the total number of votes cast. Di ba? Kung hindi ka makakuha, wala kang pwesto. Pero bakit iniisip po ng COMELEC, maglalagay po sila, pupunuin nila yung 63 seats. Kahit hindi po nakakuha ng 2%, yung lalagyan po nila ng representative. Tama po ba yun, mga kababayan ko? Tama po ba yun? Mr. Bell, Ma'am Angelica, tama po ba yun? Sa tingin ko, hindi po tama ito. Not in any way, hindi po pwede. Sa akin, hindi. COMELEC mag-a-appoint ng representative na uupo sa Kongreso na hindi inihalal ng taong bayan. Oh my goodness. Masyado naman po yata ang garapalan na yan. Magkano kaya ang lagay po dyan? Magkano kaya ang lagay? Parang yung ginawa po ngayon ng LTFRB mga kababayan. Matapos na ang term ng Pangulong Duterte, di ba? Yung kanyang mga minions, yung kanyang mga tao na inilagay sa iba't ibang government agencies katulad po ng LTFRB. Nagmamadali na po sila para kumita. Itong ginawa po ng LTFRB ngayon, pansinin po ninyo itong mabuti mga kababayan. Nag-aproba po sila ng 7,000 franchises po or TNVS. Ito po yung pang-Grab,
mamasada ho, 2-3 lamang po ang pasahero, gagamit po ng EDSA, ang ating mga lansangan, no? Yan po ang ginawa ng LTFRB. Dinagdagan po nila ang laman ng EDSA ho. Samantalang sila po ang may kagagawan ho na hindi po makapasok ang mga provincial buses po. Ito nakaraang mga araw po, di ba? Napansin po ninyo yan. Naranasan po ninyo ito, yung mga taga-probinsya po, lalo na sa Kapalit, Tarlac, Bulacan. Anong ginawa po ng LTFRB at ng MMDA po? Di po ba pinagbawal ho nila ang mga provincial buses na makabiyahe po sa EDSA outside the window hour of 10 p.m. to 5 a.m. Di po ba? Matagal din pong nagka-problema yan at nagka-letse-letse po ang istorya ng buhay ng ating mga taga-probinsya. Malaki po ang nalugit na wala sa ating po mga kababayan. Pero wala hong ginawa ng LTFRB at ng MMDA para ayusin po yun. It took the good heart of a judge from the RTC Quezon City. Siya po ang nagpatigil ho sa kawalangyaan ho ng LTFRB at ng MMDA. So, nakabalik po ang mga provincial buses dito sa EDSA. May nangyari po bang overcrowding o kaya traffic jams sa pagbabalik po ng mga provincial buses? Ito siguro mga kababayan, pagbalik po o pag nagsimula na po itong mga 7,000 new franchises that will be flying the routes of MMDA through EDSA dito tayo makakaranas po ng tinatawag na traffic jam. Courtesy of Mr. Delgra, who is about to leave his office sapagkat sa tingin ko naman baka hindi na po maiwanan ni BBM ito. Kasi marami na nagre-reklamo sa kanya. Ni ayaw pong magpa-interview sa mga media men. Ayaw na LTFRB is their domain. Para bagang sila na lamang nakakalam sa ikabubuti ng ating bansa. They do not even consult commuters, ordinary people. Hindi na po nila kinukonsulta ang taong bayan. Itong pag-aprobaho nila ng mga TNBS 7,000. Wow, magkano ang prangkisa ng isa? Magkano po ang lagay ng isang prangkisa po? Alam po ba ninyo mga kababayan ko? Magkano kung kayo po ay mag-a-apply gustong-gusto nyo magkaroon ng TNBS Grab, halimbawa, taxi. Gusto po ninyo magkaroon. Punta kayo sa LTFRB. Tignan ko po kung hindi po kayo malulula. Pero wala kayong magagawa. You have to bite the needle. Kasi kung hindi po ninyo tatanggapin yun. Wala kayong hanap buhay. Ang hanap buhay lamang po nyo sa transportasyon. Ang kikita dyan, Delgra and Company. Ito na po siguro ang nakita po nila pabaon po para sa kanila. Pero nakakaya naman po ito, Mr. President. Ganyan po ba? Kagarapal ang mga tao mo ngayon dyan sa LTFRB set. Ito'y reklamo ng Liga ng mga Transportasyon at Operators po sa Pilipinas. Kausap po namin kanina sa Radyo Pilipino. Oy, grabe na talaga ito, Mr. President. Sir, mag-iwan naman po kayo ng magandang alaala sa mga kababayan natin. Gusto ng mga bata mo magkaroon ng pabaon, sobra-sobra naman po ito. 7,000 new franchises. How much is that, Mr. President? Magkaanong pabaon kaya yan? Malalamon kaya ng iyong bata dyan sa LTFRB? Ricky Tisoy, speak up!
Ricky, magandang gabi sa iyo. Reynold Panganiban is watching. Oh, bata mo, pre. Sabi ni parang Ricky Tisoy. Mel, tama. Tanggalin na ang party list. Hindi kailangan yan. Nandyan ang mga kongresista na tunay na representante ng mga mamamayan sa kongreso. Madami sa party list ang representante ng mga makakaliwang grupo. Oh, makakaliwang grupo like Kamatayan Black. Biruin ninyo, kaya din na uubusan ng pondo ang mga NPA kasi suportado sila ng mga iyan. Oh. Pinupuruhan mo naman yung mga komunista partner. Alam mo naman, mabuti pa nga yung mga representative na mga makakomunista ho eh. Meron silang nagagawang batas ho para sa Pilipinas. Oh? Eh yung ibang mga party list ho, ha? Interest, personal interest lang nila ang nangyayari. Yung mga, alam mo, yung mga aktivista ho dyan sa Kongreso, yan ang mga kailangan ng natin. Hindi po sa para dumami po ang mga rebelde, hindi ho, kasi hindi naman dumadami ho ang kanilang mga yung mga armed struggle nila, yung mga merong mga baril, ho? Yung mga NPA na kumakalaban na talaga violently against the government. Hindi naman dumadami ho eh. Di ba? Hindi naman dumadami. Panahon pa ni Mr. Marcos. Di ba yun ang original intent of martial law? Yan ang sinabi ho ni Mr. Marcos po noon eh. Oh? To destroy yung hanay ho ng mga rebelding komunista dito sa ating bansa. Yan po ang martial law ho nung araw eh. At magtatag ng isang bagong lipunan, a new society. Yan ang sabi ni Marcos. Yan ang sinisigaw ni Bongbong Marcos ngayon. Yan ang kanta nila. May bago ng... Di ba? Alam mo, talagang kung talagang seryoso si Marcos noon na talagang tapusin po ang rebellion, kayang-kaya ho niya. All he had to do was avoid corruption. Ay hindi po eh. Siya ang nagpakita ng totoong corruption. Sinakmal ho ang mga malalaking negosyo po. Di ba? Inilagay po niya sa kamay ng kanyang mga cronies. Kanya nga po, may crony capitalism po eh. Yung mga panahon na yun. Ito ngayon ang abatan ho ng mga crony ni Mr. Marcos nung araw. Nagrereklamo po ang pamilyang Marcos sapagkat simula't-simula po noong ibinigay ni Mr. Old Marcos ang negosyo sa kanila, hindi po nagre-remit ng kaparte ho. Ito mga cronies nila sa mga Marcoses, particularmente kay Imelda Romualdez Marcos. Kanya, ano po ang kanilang iniisip po ngayon? Sisingilin po itong mga cronies nila. Kilala po ba ninyo kung sino yung mga cronies ng mga Marcoses itong araw ho? Ito po ang magiging labanan. Oh? Kung itutuloy po ng mga Marcoses ang kanilang ang tawag ko nito, ang kanilang gusto mangyari, ay marami pong magwawala sa mga cronies po. Yung cronies po, yun to yung mga kaibigan po ni Marcos sa politika, oh, na naging loyal po kay Mr. Marcos sa panahon ng dictatorship. Yan. Biniyayaan po ni Mr. Marcos ng iba't ibang uri ng negosyo. Oh? Sinuportahan po ito sa pamamagitan po ng buwis. O matatandaan po ninyo ang Coco Levy po, mga kababayan. Oh? Saan napunta ho ang pera ng mga magninyog ng nangolekta ng katutak na buwis? Si Mr. Marcos po sa mga magninyog sa buong bansa ho.
Saan napunta yung Coco Levio? Saan napunta yung nalikom na pera para dito? Saan? Meron na pong may-ari niyan. So ito po ang sinisingil o sisingilin daw po ng mga Marcoses ngayon at nalagay po sila muli sa pwesto. At abangan din ho natin kung magkakaroon pa rin po sila ng panibagong mga cronies. So, Mel, ano sa tingin mo, partner? Ito mga abatan ho natin ngayon. Abatan ho natin. Ito yung mga party list na yan malaki rin po ang nakukuha po nila sa mga kababayan natin. Sang-ayon po ako dyan. Sang-ayon po ako na patigil na ho natin ito. Obviously po, hindi po nakakatulong ito. Sapagkat hindi naman natin kailangan ho talaga na maraming batas ho. Ang kailangan ho natin dito, ilan lang po mga matitino, mga lawmakers ho, na mag-aayos ho sa mga reforma na kailangan ho natin sa ekonomiya, sa politika, sa kultura ho, sa edukasyon ho. Yan lang naman po ang kailangan ho natin dito eh. Mga batas ho na nauukol po sa presyo ho ng mga bilihin. Alam po ba ninyo? Ang mga basic necessities po natin hawak na po ng mga negosyante. Wala nang pakialam ng ating gobyerno ho, mga kababayan. Isinabatas po nila yan. Hindi na po nating hawak ho. Hindi po nating control kung tumataas po o bumababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Kunwari ho, the DTI is there, the Department of Trade and Industry. Kontrolado na po nila. Pero sa totoo lamang ho, ilang dilata lamang po ang kanilang mga kontrolado. Pero yung talagang kailangan ho ng ating mga maliliit na mga mababayan, wala ho sa kanilang mga kamay. Particularmente, agricultural products po, mga kababayan. Pagka sinabi po ng Department of Agriculture, mag-importa ho tayo para magkaroon tayo ng enough supply. Ano mangyayari ngayon sa atin? Maapektuhan po ang presyo ng mga bilihin. Maapektuhan po ang kalagayan ng ating mga magsasaka, pangingisda, and so on and so forth. This government has no real plan para tulungan po ang mga magsasaka. And I hope that the new administration will look into this. Kasi ito po yung nakikita ho natin disparity po ngayon ho, mga kababayan. Why? There is this gap between the rich and the poor so wide, so wide now ho, mga kababayan, na hindi na po mapagtagpo eh. Napaka-lawak na ho ang agwat between the rich and the poor. Hindi na po natin makita ho saan nandun po yung mahirap po natin mga kababayan. Pero kitang-kita po yung mga malalaki ho, mga negosyante. Nandyan po sila sa mga first class hotels and so on and so forth. Diyan po sila nagchichibugan. Pero yung mga kababayan natin, nag-aagawan po sa kaperangkot na sa lansak. This is the real situation in the country today. And I hope the new administration will be able to look into this more promptly, ho, mga babayan, sapagkat the longer it takes the poor to be uplifted, ho, mga kababayan, the more they suffer. This is an urgent matter, ho, mga kababayan, na dapat pong ayusin na, ho. And I hope yung 31 million voters who voted for BBM will also participate here. Hindi lamang po tayo nakamasid o kaya nakatingala ho o kaya humahanga ho kay BBM. Hindi po. Dapat meron tayong gagawin din po dito para hindi na po makaiwas ang ating bagong administrasyon na tulungan po yung ating mga mahihirap na mga kababayan. After all, yan naman po ang kanilang bukang bibig. Tulungan ho ang mga mahirap natin mga kababayan.
Ricky Tusoy, bata mo pre, sabi po niya. Reynold Panganiban is watching. Speak up, sabi ni Ricky. Real talk. Salamat, partner. Magulo dyan, si Renato Reyes, sir. Kahit sino nakaupo, welga ng welga. Renato Reyes, nandyan pa ba siya? Alam ninyo ho, Reynold, naiintindihan ko itong mga ito. Yung mga manggagawa ho natin. Renato Reyes is one of them. Pagkano ang kinikita ho nila? Nadadamayan po ba sila ng ating pamahalaan? Pagka sila'y humirit ho ng increase sa kanilang minimum wage, katulad po nito nangyari ho, anong ginawa ho ng administrasyon ni Pangulo Duterte, yung kanyang National Wages and Productivity Board? Nagbigay po ng 33 pesos sa loob ng isang buwan, aumento sa sweldo ng mga manggagawa. Ray, kung ikaw ho nasa pwesto nila, anong pakiramdam mo? Oh? Totoo ho, nagproprotesta sila because there is a reason for the protest ho. Hindi natutugunan ng gobyerno ang kanilang mga pangangailangan. Tinanggal po ng gobyerno ang karapatan ho nilang magwelga. Di ba? Ayun ho, tinanggal ho. Pinalit ho doon yung contracting clause only. Oh, hindi na, wala na hong security of tenure ng ating mga manggagawa. Mabigat po ito para sa mga manggagawa, isang kahit isang lugar. Masisisi mo ba sila, Ray, kung sila ay magwelga sa lansangan? Ikaw? Huh? Los Unidos Soventeos is watching. Mel, Tata Ben, when I was still studying, I was number one activist. When I was working in Manila, I was number one rallyist. So what happens now, Mel? What are you today? Sige nga. Pareho tayo eh. Kasi nung panahon na ako'y nag-aaral ako, after my seminary stint sa Baguio City, college level na po, nandito na po ako sa Manila kasi lumabas po ako sa seminaryo. I enrolled sa MLQU at yan ko po na-checkuhan yung first quarter store. 1970s po yun. Nag-aaral po ako ng political science, preparatory to law, sana. Ayan. So what happened? I was part of the demonstration. Rallyista po tayo. Pero at that time, I was already part of Radio Veritas. Yun. Pero at that time, 71, 72, hanggang 79, 79 lamang po ako naging announcer talaga. After all those years. I was part of the administration, I was part of the program, pero hindi pa po ako announcer talaga. From 70 to 79. Matagal din po mga kababayan because I was very young. Naging announcer lamang po ako noong 1970. So, hindi lamang po ako nag-attend ng mga rallies. I was covering already rallies and protest action during those days because Marshall was sagsagan. Ayun, nandito pa rin ako mga kababayan. And activist pa rin po eh. Why? I do not stop talking about good things. Yung sa tama lamang ako hindi ako makakasanayan sa hindi po tama. Ito mga pinag-uusapan mo natin dito eh. Para sa ating lahat po ito. Maybe meron po tayo mga nasasabing against our own yung mga pananaw at paniniwala. Pero kung tutuusin po ninyo mabuti,
paglilimi-limiin po natin ang mensahe po ng mga sinasabi po, nakikita ho rin yung ito pala ang gusto mangyari. Ito pala ang kabutihan. Ito pala sa tama lang. Do what is right. Kasi kung hindi ho natin tanggapin ho na yung gagawin ho natin tama at sa totoo lamang ho tayo, napapariwara tayo. So Mel, ako hanggang ngayon aktivista po rin. 74 years old na ako, sir. Aktivista po rin. But I never regret anything in my life for having been an activist, for having been a part of the Radyo Veritas, lumaban po sa diktadorya ng mga panahon na yan. Panahon po ni Cardinal Sin. Talagang lumaban po kami hanggang sa magkaroon ng EDSA Revolution. And after all these years, eto pa rin po tayo. Broadcaster po, mga kababayan. May meaning po ba ang sinasabi ho natin? May kabuluhan po ba ang sinasabi ho natin? I wish somebody would tell me, Mr. Ben Paipon, tumigil ka na. Wala nang saysay ang pinagsasabi mo sa mundong ito. You are obsolete. Sana ho may magsabi ho ng ganun para tumigil na rin po ako. Kayo, mga kababayan, can you say that in front of my face? At sabihin po niyo sa akin, obsolete na mga sinasabi mo, Ben. Hindi na po namin kailangan yan. Tumigil ka na. Magpahinga ka na. Maganda yang may sumasalungat sa mga maling desisyon ng ating pamahalaan. Huwag yan puro amen lang na itutuwid kasi ang maling gawain kapag may pumupuna. Yan po si Ed Pausa. That is what we are trying to say here. Ganyan po ang importance ng UPO, University of the Philippines, the home of scholars na gustong ipasarado ho ni Pastor Apollo C. Kibuloy dahil po nagpro-protesta daw po sa resulta ho ng nakaraang halalan. Hindi ko po maintindihan ito kung saan pong lohika ay hinugot ni Pastor Kibuloy na ipasarado po ang University of the Philippines. Siguro sana ho napakinggan po nyo dito yung comment ni Ed Pausa. Maganda yung may sumasalungat sa mga maling desisyon ng ating pamahalaan. Huwag yung puro amin lang na itutuwid kasi ang maling gawain kapag may pumupuna. Yan po ang sagot ho natin dito. Mon Naral, Padre, good evening. Magandang gabi sa iyo. Sabi po ni Mel, once the police caught me at a rally, they asked my name. I said, Melito Rodelio Militant. And they said, I was the founder of the Melito Glor Command. And they said also, I was leader of militant leader of militant groups. Oh my goodness. Ano sabi mo, Mel? Did you deny that you were the leader of the group? Nung araw, may Melito Glor Command, Rosal ho yata ang pangalan ho ng leader ho ng grupo. Pero hindi po si Mel Rodelio Militante. Iba ito, sa apelido lamang ho, naging militante ho ito. O si Mel, ang tropa ho nito, tumutulong sa mga maralita. Hindi po violent group ang kanilang tropa. Ayan. Nabasa ko na ba ito, Tata Ben? When I was still studying, I was number 1 activist. When I was working in Manila, I was number 1 rally. Yan. Kasagot na rin po natin yan. Diba? Okay. So, ako talaga naman, napakabilis ang oras po natin. Natin na naman po
this is what the labor sector are asking the government now. Kasi kung mapapansin po ninyo, wala nang kontrol ng ating gobyerno sa presyo ng mga bilihin. Tumataas po ang presyo ng gasolina. Kahit po nagbaba. Bukas makalawa, nagpagtataas naman po yun. Mas malaki ho ang idadagdag po sa presyo. Konektado ang lahat ng mga ito sa mga pangunahin po natin mga pangangailangan. Ang kaya lamang pong pigilan ho ng ating gobyerno ay presyo ho ng mga dilata. Eh ano itong mga dilata ho? Hindi naman po talaga yun ang pagkain ho natin. Sa bagay, pagkain po ng mga mahihirap po yan. Pero ito lamang ho ang kayang-kaya na pigilin po ng ating pamahalaan. Nakakaya nga po. So ano sabi po ng mga manggagawa? Ngayon at hindi po sila nabibigyan ng sapat na sweldo. Minimum wage po, napakalingkit po. Wala po sa poverty level. Nakakaya. So, ang kanila ho tinatawagan po yung ating pamahalaan ngayon to crack down on overpricing. Ito po ang panawagan ho ng mga manggagawa ho ngayon. Lower the cost of electricity. Masama po ba ito, mga kababayan ko? Yan lang ho. Meron pa. Sa tingin po ba ninyo, ibibigay ng ating pamahalaan ang kailangan ng mga nasa labor sector? Of course not. No? Hindi po ibibigay ng gobyerno yan. Bakit? Eh wala namang kakwenta-kwenta mga manggagawa ho eh. Di ba? Sa tingin ng gobyerno natin, wala silang silbi sa gobyerno natin. Mga manggagawa. That's how our government regard our workers. Kaya hindi po sila mabibigyan-bigyan ng sapat na sustento ho. Sweldo ho. Ang ibig po natin sabihin dyan, sweldo ho na pwedeng mabuhay po sila. Ipinagkakait sa kanila, sa ating mga manggagawa, ang tamang karapatan para mabuhay. At makinabang sa mga biyaya ng magandang negosyo. So ito ho mga kababayan ko, the state of the country today. Ang mga negosyante ho ang nangingibabaw po sa ngayon. No longer let those who have less in life have more in law. Hindi na po ganyan ho ang sistema ngayon. Let those who have more in life, more in law. Ganun ho. And more in laws. Magkakaroon po ng mas maraming asawa ho. Bakit? Eh marami ho silang paggastos eh. Pero yung manggagawa ho natin, nakakaawa ho. Kaya po ba ng ating pamahalaan to crack down on overpricing? I doubt it. Oh. Hindi niya gagawin. Maapektuhan po yung relasyon ng gobyerno natin. When we talk of the gobyerno, yung mga government officials po natin, relasyon nila with the businessmen running the country today. Nasa mga negosyante po, mga kababayan ko, ang pera na kailangan po ng mga government officials. Hindi po kailangan ng ating gobyerno. Kailangan po ng mga government officials. And this is corruption. Nakita na ho ninyo. Kaya hindi po ako magtataka kung marami po magproprotesta ho ngayon. Hindi po ako magtataka, hindi ako masasaktan ho, hindi ako magagalit po. Kung makikita ko po yung mga manggagawa natin, punta ho kayo sa mga lansangan ho. Hindi po ako magagalit po sa kanila. Naiintindihan ko po kumakalam ang kanilang mga tiyan. Marami po sa kanila ang hindi po na nakakakain.
sa nalalapit na barangay election. Sandali ha. Mel Rodelio Militante, tatabi. Walang ibang magagalit sa iyo kundi ang kapwa mo broadcaster. Why? Kasi mas magandang lalaki ka kaysa sa kanila. O, kita mo na, napatawa mo na ako, Mel. Ha? Thank you very much. Ha? Sa tama ka lang nga talaga, no? Salamat. Ha? Sa nalalapit na barangay election, ngayon pa lang, mag-iisip na ako. Kailangan ko ang payo mo, tatabit. Mahihirapan ako magdesisyon. Ano po ba ang gagawin ko? Ang pasukin ang politika o balikan ko ang pag-aartista? Pare, both. Oh, pwede naman mag-artista ka eh. Ngayon pa lang, mag-artista ka. Check ang panalo mo pagka ikaw ay kumandidato o pumasok sa politika. E tingnan mo ngayon, Padre, number one number one senator ho natin, artista ho, Robin Padilla, over and above all the rest na qualified pang senador. Robin Padilla, number one. Hindi po ba kamangha-mangha ang nakamit na tagumpay ni Robin Padilla? Di ba? Well, kaya mo yan. Kaya mo yan. At pagkatapos po, nag-artista ka ngayon. After a few months or few years, napasok ka sa politika, sigurado yan, mananalo ka, partner. Mananalo. O kaya mag-broadcaster ka kaya? Mag-broadcast ka, partner. You can do what, yun yung ginagawa ho natin ngayon. Pwede mong gawin yan. Pwede mong gawin yan. Medyo may kahirapan lamang yung pagsasalansan ng mga topics or issues na gusto mong talakayan. Pero madali na lang matutunan yan. Pag-broadcaster ka pa rin. Bilang pag-unang tulay, kung gusto mong mag-artista, baka makilala ka daw sa pagiging broadcaster mo, artista. And then, later on, ito ka na. Barangay official. Hindi lang barangay official, pwede ka na mag-konsyahal ng bayan. Konsyahal o kaya congressman. Kaya naman ho natin yan. Kanya nga lang. Sa ngayon na wala pang reforma sa politika, medyo mahirap po tayo. Pero nakakalusot po yung mga artista ho. Nakakalusot po yung mga broadcaster. Tingnan mo si parang Rafi Tulfo. Di ba broadcaster yan? Si parang Robin Padilla. Artista ho yun. Either or. Broadcaster or artista ka, Padre. Pwede ho magdala ho sa iyo sa ruro ng tagumpay. Nakita mo na. Ruro ng tagumpay. Okay? Well, ayos yan, ha? Ayos yan. Abangan ko ang magiging pasya mo sa buhay mo this coming years. Tata Ben, kapag nakita mo ang picture ko nung bata pa ako, itsura ko pinagsabang Ninyo Mula at Bandol. Pero ngayon, Jose Manalo na itsura ko. Huwag kang mag-alala, pare. Artista si Jose Manalo, pre. Wala nang problema sa itsura niyan. Gusto makita ng taong bayan. Yung artista, magaling mo. Talaga si. Di po ba si Jose Manalo sa Itbulaga? Di po ba? Laki ng tulong na nagagawa po nila sa mga kababayan natin. Alam mo, yan ako believe sa Itbulaga. Walang ito yung katotohanan lamang. Because sometimes I watch the Itbulaga over other programs during their slot. Kasi nakikita ko po yung sinceridad po ni Vic Soto. Pagka nagbigay po ng premyo sa mga sumasali po sa kanilang mga panatutunan, talaga po binibigay ko. Hindi ko nararamdaman po sa iba ho. Malalaki
malalaking halagang pinakakawalan ko. And their approach is really that very napakagaling ko. Natutuwa po ako. Natutuwa po ako sa kanilang ginagawa. Kaya kaya-kaya mo ito, Mela. Okay? Walang problema sa itsura yan. Nasa gawa. And people will realize, pagka na-realize na, kilala ka nila na gumagawa ng mabuti, at saka artist ka, broadcaster ka, gumagawa ka ng tama, pinaglalaban mo ang katotohanan, taong bayan ay nasa likod mo, paring Ben. At siyempre si paring Ben Paipon mo ay nasa likod mo rin. Ayan. Alright. Okay. Wala na tayong oras po. Nako, talaga naman, natapos na naman ang broadcast natin sa gabing ito. Pero gusto ko sana, si Ben, pag-aralan mo, Padre, mag-broadcaster ka. Parang, alam mo, payo ko rin kay Ma'am Angelica yan. Because si Ma'am Angelica, meron din po siyang, meron po siyang knack for doing public service the right way. Gusto ko po sana, mag-usap-usap tayo minsan, yung mga meron pong inkling na maglingkod bayan sa pamagitan ng broadcast, I can help. Okay? Tutulungan po kayo ni Tata Ben Paipon. Los Unidos Soventeos, good night na po. Good night. Sa lahat ng mga sumali at nag-isa sa ating broadcast for tonight, sa Your Honor, please, sana po i-like and share and follow po ninyo ang ating page. Okay? Para mapanood po ng iba pa natin mga kababayan. So, sa lahat po ng sumali at sasali pa, every night po ito, Mondays through Fridays po, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Ben Paipon po, nagsasabing thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service. Good night, everybody.